Job, Kabanata 28. May lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay at may puok kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman, ginagalugad pati ang kailaliman upang humukay ng batong yaman. Humuhukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro, nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abot tanaw ng lawin. Kahit mga buitrey, hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis. Hindi pa nagagawi rito ang leyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas. Pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malalaking bato'y gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan. Pinagmumulan ng ilog ay kanilang tinutuntun at dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan. Wala iyon sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan, hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad, hindi ito makukuha palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungay hindi maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng karunungan, mas mahal kaysa sa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral, higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Kahit na ang topaz dito'y di maipapantay at hindi rin mahihigitan kahit ng gintong dalisay. Kung gayoy, saan nga nagmumula ang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matututunan? Hindi ito nakikita ng sinumang nilalang. Mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila'y mga sabi-sabi lamang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat, ang karagatan ay itinakda niya ang sukat. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat, binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakita at sinubok ang karunungan, kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman.